Tatanungin kita, ano ang opinyon mo dun sa mga malalaking grupo na tumatambay sa mga coffee shop at halos hindi na umaalis? Naiinis ka ba sa kanila? O naniniwala ka na karapatan nila ang tumambay ng matagal sa isang cafe? Paano kung biglang bumaligtad at yung grupo na yon pa ang magrereklamo doon sa establishmento? I'm sure marami sa inyo pamilyar na dito sa kontrobersiya na pag-uusapan natin ngayong gabi. At gusto ko na marinig ang opinion nyo tungkol dito. Pakinggan natin yung kwento ha. March 18, nung kamakailan lang, nagsanib puwersa ang isang grupo ng mga customer para mag-review bomb sa isang small cafe business. Particularly sa kanilang Facebook page. Pinuntahan nila lahat yun. Ito yung buod ng kanilang mga reklamo. Pakita natin, ayan sila. Marami sa kanila yung nagsasabi na wala yung mga tauhan o yung mga staff para i-serve yung mga order nila. Sa isang review pa, sinasabi ng mga customer na naka 4K daw silang worth ng mga produkto. Yung iba sabi 3K naman. At sinasabi nila na pinauwi sila kahit na medyo malaki-laki yung kanilang nagastos doon sa cafe. Halos sabay-sabay itong napakaraming reviews na ipapakita namin sa inyo. Dahilan, para mag-isip ang mga netizens na, teka, parang nagfa-flood itong mga ito. Parang nananadya sila. Parang pinag-usapan nila na sige, i-one star natin lahat to or i-bad review natin lahat to. Review bombing ang tawag dyan. Makikita natin yung paulit-ulit na pagbanggit nila ng mga salita na kagaya ng bad service o hindi sila nagsaserve kahit nagbayad sila. Meron nagsasabing the worst coffee shop ever. Ngayon, tatanungin ko kayo ha. And we have to be fair. Do you think na itong reklamo nilang ito ay rasonable? Pakinggan natin ngayon yung side ng business owners. The Fifth ang pangalan ng cafe. The business owner's side. Isang araw matapos mag-viral ang komento, nagsalita ang mga may-ari ng business na to. Yung The Fifth, binigyang diin nila na sila ay isang maliit na business lamang. At ito raw ang unang beses na nakatanggap sila ng negative reviews. Sabi nila na ginagawa nila ang best nila para itrato ng pantay ang lahat ng kanilang mga customer. At nagpapasalamat din ito sa pagbisita sa kanilang munting negosyo. Malaki po ang impact ng mga reviews sa mga small business owners. Yan kasi yung una nakikita. Pag sinabing, ay ganito, wag na lang tayong kumain dyan. Wag na lang tayong magstay dyan. Totoo yan. Pero, magsasalita sila. At sasabihin nila ang katotohanan ayon sa kanila dito sa pangyayari. Nag-post sila ng isang pahayag na makikita sa Facebook page nila. Sabi nila, maliit na business lang po kami at hanggang 18 na katao lang po ang kaya naming i-accommodate. 18 ha, maliit lang talaga. Mas maganda sana ang arrangements na ibigay namin kung nagkaroon po kayo ng reservation o kung binigyan lamang po kami ng heads up bago sila pupunta. Sabi nila na binigay daw nila yung kanilang generosity. Pumayag sila na mag-meeting ang grupo, yung sa mga balita po, no, parang prayer meeting itong grupo na ito, na halos tumagal daw ng 4 hours. Hindi ko po alam kung ano yung context ng pinagmitingan po nila. Wala akong mahanap na detalye online. Pero mamaya, makikilala natin itong grupong ito. At ito raw ay sa kalagitnaan ng peak hours. Alam nyo kung meron dito mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga cafe, mga inasal, samgyupsal, sa retail, alam nyo kung gaano ka-stressful yung peak hours na tinatawag na yan. At dun pa sila dumating. So, mai-imagine lang natin kung gaano ka-stressed din yung mga tao dito, yung mga staff din nila dito, no? Sabi nila na pumayag silang magstay itong mga to, no, kahit 20 yung grupo nila. Dahil dito, napilitan silang hindi papasukin yung ibang mga customer. Okay, kasi nandun sila for 4 hours eh. Bawal na po, puno na po. Ibig sabihin, nabawasan yung kita nila for 4 hours.
Iginiit din nila na ito raw ay isang establishment kung saan ang mga tao ay pumupunta para mag-dine at hindi mag-meeting. Ngayon, nagsasabi ba sila ng katotohanan? Mahirap pong takasan o pagsinungalingan ang kwentong ito dahil may CCTV yung cafe. Pinatunayan ng The Fifth na ang lahat ng in-order nila ay sinerve daw. Kita sa CCTV, pinakita talaga nila. Hindi rin daw sila pinaalis kagaya ng kwento ng mga nag-review bomb. At nire-respeto ang lahat ng kanilang mga customer. Sabi nila na matapos ang 4 na oras, Sir, rasyonable lang naman po na magtanong kami kung mag-i-stay pa po ba kayo ng mas matagal para mapagsilbihan rin yung mga darating pang customer. Syempre, malulugi din po sila dito. Hindi naman libre lang yan, di ba? Kailangan din nilang isipin yung kikita. Business po ito at the end of the day. And a small business. Ngayon, tatanungin natin, di ba? Alam ko marami mag-iisip ba't pinapasok nyo? Ba't pinapasok nyo yung 20? Hindi naman pala kasya. Hindi daw kasi nila alam. If alam lang nila na malaking grupo, sasabihin nila ng policy nila. Kaso nandun na. Ganito raw yung nangyari kaya nakapasok. Pumasok daw ito ng batch by batch, 2, 3, hanggang sa dumami ng dumami, hindi nila alam na magkakasama pala ang lahat ng mga ito. Nalaman na lang nila nung nagmi-meeting na, nakikita na nila doon magkakakilala pala lahat. Sinarado nila ang kanilang statement sa pagsabi na ang lahat ng kwento raw ay may dalawang side. Masakit daw sa kanilang puso na maraming mga small business owners yung nagsasuffer dahil sa mga one-sided reviews. Dahil lamang sa mga entitled na customers na ayaw makita ang kabutihang ibinigay sa kanila. Sabi rin nila, welcome ang lahat ng constructive feedback at sinubukan nilang matuto sa pangyayaring ito na para bang sila pa yung mali. Diba? Alam nyo, marami talagang ganyan, yung mga reklamo ng reklamo talaga. I'm sure marami sa inyo naka-encounter na. Ako, hindi naman ako nagtrabaho sa retail or sa fast food, sa cafe, pero nakikita ko yung mga ganitong klase ng mga tao. Anyway, sino ba itong grupo na ito? Nag-viral sila kaagad. At napag-alaman na sila pala ay isang Christian group. Hindi po tayo nagge-generalization dito ha. Napakarami po mga mabubuting Kristiyano at Christian groups. Actually, masasali din yung mga ibang Christians dito sa kwentong ito. Pero mamaya pupuntahan natin yan. Nagngangalan ang grupo nila na Purpose Professionals. Habang sinusulat ko po ang kwento natin ngayong gabi ay naka-deactivate sila sa kanilang page. Hindi ko sila makita. Pero nakikita ko po sa mga balita na yun talaga yung page nila. Pero bago to ay nag-post sila ng sarili nilang statement sa pangyayari. Sila raw ay humihingi ng kapatawaran sa The Fifth. Buti na lang din, diba? Sana'y natuto sila. Para daw doon sa distress na ginawa nila sa kanilang aksyon. Ekis po kasi talaga, diba? Hindi makatao, hindi maka-Diyos, especially if alam mo na hindi naman totoo yung sinasabi mo. Mali talaga, no? Kahit sa ang angulo po natin tignan. Sabi nila na hindi raw ito appropriate o constructive para i-express ang kanilang concern. Pwede kasing sabihin di ba? Humihingi rin daw sila ng kapatawaran sa community na disappointed sa kanilang action, which I think is yung Christian community or kung ano yung organization nila. Sabi nila, na bilang isang Christian organization, nararapat lang daw na mas mataas ang standard of conduct. Umaamin sila na hindi nagre-reflect yung ginawa nila doon sa mga values of humility, respect, kindness na tinuturo sa karamihan, diba, ng mga religious groups, hindi lang Christian organizations. Dapat daw ito ay ina-uphold nila. Humingi rin sila ng tawad sa ibang mga Christian organizations dahil sa nangyari. Sabi nila, na isa lamang daw itong isolated case. Pero nung napanood ko po yung balita sa News 5, nakita ko na may comment po doon yung mga tao sa The Fifth na hindi raw pala ito first time nangyari. Allegedly po ito ha. Pero may mga pruweba po yung ibang mga cafes din or kung ano man yung pinag-stayan po nila na ginagawa rin nila ito sa iba. May mga nagsasabi na parang 5 to 6 drinks lang yung binibili or nagpapasok ng sarili nilang mga inumin. Marami pa mga allegations. Allegations po ha. Hindi na natin kakalkalin itong mga allegasyong ito. Response. Ang nakita ko talaga dito, marami yung mga netizens na to the rescue. Miski ako diba? Kawawa talaga yung mga gusto lang magtrabaho ng maayos. Especially sa mga small business owners na naiintindihan daw nila yung ganitong mga klase ng insidente. Magpapaka-honest po ako. Entitled po kasi talaga yung grupo. At I think alam naman nila na hindi pwede yung 4 na oras doon. No? Ngayon, kung ako man di ba? Minsan kasi talaga napapa-enjoy tayo magkwentuhan,
Pero pag pinagsabihan ka, hingi ka na lang ng kapatawaran, di ba? Okay, wag na nating ulitin. Hindi mo aawayin mo pa. Kaya naiintindihan ko naman kung wala talaga silang lugar, pero wag mo nang awayin yung business, di ba? Isa pa nga sa mga nakikita kong komento, especially kasi Christian group ito, trigger word po yung salitang Christian. Nagagalit yung ibang mga Kristiyano doon sa ginawa nila. Kung magbabasa po kayo ng mga comment, talagang sobrang harsh po ng mga komento sa kanila. Kagaya nito, sabi, Christian sa salita, pero demonyo sa gawa. May mga nagsasabi na hindi dapat professionals ang tawag sila, dapat young brats. May mga comment din na nagsasabing dapat silang kasuhan for defamation. At itong huling komentong babasahin natin, sabi, hypocrites, kung walang CCTV, itutuloy-tuloy lang nila yung ginawa nila. Nahuli lang, kaya nag-sorry. Ang masasabi ko lang dito, kung ano man yung relihiyon mo, Christian group or hindi, na dapat matuto tayo dito. Hindi naman tayo perfect lahat totoo yan. Pero dapat natututo tayo at ina-apply natin yung mga pagkakamali natin. At pag sinabihan tayong mali tayo, sabi nga nila, di ba, what would Jesus do? WJD. Alam niyo kung sino yung best example ng taong nahusgahan, pinagpiestahan, kagaya nung the fifth? Si Jesus, di ba? Kaya ito yung tanong ko sa inyo. Sana mag-reflect kayo. Bago ko ibigay yung question of the day, mag-like, subscribe at notification bell tayo para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Ipopost po natin most of the time sa first upload of every month. Promote ko lang din po yung TikTok ko at saka yung Instagram ko. Nandyan po. Eto na. Kung ikaw ay kasama doon sa Christian group na to, kunyari kasali ka doon sa pangyayari, bilang isang Kristiyano o kung ano man yung relihiyon mo, paano mo itatama ang pagkakamaling ito? Comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.